So, good day guys, for today's vlog, welcome ko lang kayo dito sa bago nating YouTube channel. At yung dati kasi nating YouTube channel na Chromax Vlogs ay nabura po. So, ngayon, ito pa rin yung YouTube channel natin, Chromax Vlog, wala lang letter S. So, sana supportahan nyo pa rin ako sa ating bagong YouTube channel. At yun, update ko lang kayo dito sa mga projects natin. So, tara guys, panoorin natin. So yun guys, welcome po dito sa Chromax Motors. Sa mga gusto po magpagawa ng owner type Jeep, Wrangler, Land Cruiser, Land Rover, Hummer, tsaka mga truck, tsaka jeepney, puntahan nyo lang kami dito sa Imus, Cavite. Sa may mga katanungan po, pwede nyo tawagan tong contact number namin para ma-estimate natin yung mga gusto nyo ipagawa at magka-deal din tayo. Ayan. So tara guys, simulan na natin tong vlog na to. So yun guys, bago ko pala simulan na ipakita yung mga project natin, meron pala tayo ditong for sale na owner type Jeep na box type na naka steel top na. So ang engine pala nito ay Mazda R2 na naka steel top na siya at bago lahat ng gulong niyan mga bossing. So ang engine nito ay Mazda R2 na manual transmission. So diesel yan guys, naka steel top na din. So dito guys, stainless lahat yung buong kaha niya, flooring lang po is galvanized. Yan po. So maganda naman yung interior, bago rin yung mga upholstery. At syempre bago natin ibigay ito sa mga kabili, nakarehistro po ito. So pwede natin pag-usapan to kung gusto nyo pa transfer sa pangalan nyo. Additional na lang po tayo. So bago naman yung labas ng shop to is fully condition. And then syempre papakintabin pa ulit natin yan para makinis na makinis bago ilabas. So dito naman sa for sale natin na Tamiya, bale, dalawa pala yung Tamiya natin guys na for sale. Meron pang Tamiya doon na binubuo. Pero eto kasi, eto na yung for sale natin. So, sa engine kasi nito guys, ay meron tong engine na 3SG beams. So, sa engine pala nito guys, meron tong 3SGE na beams. Toyota engine po ito na automatic transmission. So, sa mga naghahanap po ng Tamiya na automatic na nakamakina na, ito available to. Bago naman yung buong body niyan guys, bago din yung mags, bago yung gulong, medyo maalikabok lang talaga. Pero syempre bago natin ibenta yan, papakinisin din natin yan ulit, ibabapping natin, tapos detailing lahat, tapos check up ulit lahat ng mga preno kasi syempre naka-stock yan, mas maganda nalilinis bago natin bigay sa may-ari. At syempre, i-re-registro natin. So, ito po for sale for only 550,000 negotiable. At naka-gauges na rin to na Gredy. Tapos naka-racing na steering wheel, naka-regaro na rin. At meron din tong seatbelt na Takata. Hindi lang natin kinabit, pero meron po yan. Automatic transmission guys, naka-size 15s na offset na mga wheels, and then bago po lahat ng gulong. Bale sa papers nito guys, malinis naman yung papers niyan. Bago yung CR niyan, yung malaking CR. Original documents lahat yung mga for sale natin. And then meron din tayong for sale dito na FPJ. For restoration to guys, hindi natin bebenta ng ganyan. Sa mga naghahanap ng FPJ na fully restored, eto available pa to. Pero bebenta natin to ng restored na. So kung interested kayo, ay message nyo lang ako dyan sa comment section. So yun guys, bali pakita ko lang sa inyo yung mga project natin. Ito yung sinasabi ko kanina na for sale na Tamiya. So fully stainless yung kanyang body, pero ito hindi siya automatic transmission. Toyota 4K yung kanyang engine na manual transmission. Yan po. So bago tong body niyan mga bossing, madumi lang syempre, maalikabok dito, tsaka natatalsikan ng mga ng grinder, kaya makikita nyo medyo may mga kalawang may buhangin. So madali naman yan kasi babapingin pa yan, papakintabin pa natin yan. So dito guys, sa available nating Tamiya, and bago yung chassis, naka Gemini suspension,
304 yung body niyan guys, stainless. Tapos and binubuo natin siya, kinakabitan ng mga preno, engine, kaka-mounting lang. Tapos naka-lowered na rin to. Yung mags kasi na nakakabit dito guys, hindi pa natin nabibili. Size 15 yung ikakabit natin dito na naka-low profile. So sa mga interested, mas mura to compared dun sa isa kasi Toyota 4K yung engine nito. Yung isa kasi medyo pricey yung engine nun. Automatic na beams yun, Toyota. Ito Toyota rin pero Toyota 4K. So kung interested kayo, available pa to. Tawagan nyo lang yung contact number na binigay ko kanina. So yun guys, ito naman yung project nating FPJ na for restoration. Bale, mapapansin nyo wala pa itong makina kasi yung engine nito guys is pina-overhaul natin. General overhaul po yung ginawa. At dito, ang ginawa pa lang natin dito is binabapping po yung ating kaha na stainless. And then yung chassis natin pininturahan. Bale, ito mapansin nyo, minasilyan ulit. Inulit kasi to guys kasi may napansin ako na hindi pantay yung pagkamasilya ng chassis. May naiwan kasing part to na hindi makinis. Pina-retouch ko. Bale, pipinturahan na lang ulit yan. Tapos ang ginawa pala dito guys is pinapalitan natin ng stainless yung kanyang I-beam. Tapos binila natin ng mga stainless na U-bolt, pati yung plate, tsaka yung mga hanger, tsaka shackle bar. Stainless na po lahat ng pang ilalim yan. Same din po sa ating likod. Tapos nagpalit din pala tayo ng differential dito na 5 stud. Kasi yung dating nakakabit dito, 5 stud din naman pero malaki yung kanyang PCB. Ito. Pinalitan natin para kasya yung mga modelong mags. Yan po. So, ang engine pala nito is Toyota 1C na diesel engine na pinapa-general overhaul natin. So, siguro next week, ima-mounting na natin dito yon at i-update ko na lang kayo sa aking next vlog. So yun guys, dito naman sa project nating owner type jeep na box type naman to. Papalitan natin to ng flooring. Ito po. So kung mapapansin nyo guys, wala na siyang flooring. Binakbak na natin. Ayan, may markings naman. Yung kanyang flooring. At ito, halas naman na lahat at ready to install na yung ating ginawang flooring. So pakita ko sa inyo yung flooring. So yun guys, bali bago pala natin baklasin yung flooring nitong box type na to, ginagawa na yung kanyang flooring na bago. So ito yung stainless na flooring. Bale ganito tayo magbuo. Ayan, binender na natin lahat nung tambol tsaka tong mismong flooring. Tapos hindi natin tinipid sa bracket yan. Kung mapapansin nyo, napakaraming bracket. Hindi naman kahabaan yung OTJ natin, pero kung mapapansin nyo, meron siyang bracket na 2, 4, 6, 8, 8 bracket yung ginawa natin para solid yung flooring niya, hindi siya lulubog. Yan po, stainless yan lahat mga bossing. Tapos ito yung flooring naman sa unahan. So same lang din yan, maraming bracket din to. At yan yung ikakabit nating flooring dun sa ating project na box type. So sa mga gusto po magpagawa ng owner type jeep at gusto nyo magpa-restore or by parts lang, tulad yan, flooring o kaya sidings, or gusto nyo pa-remodel yung buong OTJ, papalitan ng box type na windshield, lalagyan ng pull bar, or papabapping nyo, ganyan. Lahat naman ginagawa dito mga bossing. So kung may papagawa kayong OTJ, i-message na lang ako. So proceed naman tayo sa ibang nating project. So yun mga bossing, meron din tayo ditong mga paint job na ginagawa tulad nitong project nating hammer. So dito guys, pinaprimeran na yan kasi pipinturahan to ng kulay pula. Pero dati kasi to ay candy tone na red yung kulay niya, pero mas papalitan natin to ng mas magandang kulay red para gumanda lalo yung hammer na to. Pero ang ginawa kasi dito guys sa project natin to ay ito, tiniba natin yung itsura ng kanyang bumper, tapos nagabit din tayo ng winch, tapos itong bull bar, and then dati kasi itong automatic transmission guys at kinonvert natin into manual. Yan po. Dati kasi guys ang nakakabit dito is automatic transmission na pang Isuzu. Kasi yung naikabit na transmission na
pang trooper is computerized at hindi nag-shifting kasi nga hindi computer box yung ating engine, hindi siya na nag-batch. So tinanggal na lang natin at binalik natin into manual. So as of now, okay naman siya gamitin at kumakambyo ng ayos at na-test drive din naman natin at okay na siya. Manibela, okay. Preno, okay. Tapos etong ating mga power window, yan, kinonvert din kasi natin to. Gumagana na rin siya, guys. So yan yung mga ginawa dito at as of now, pinapatuyo pa natin yung primer at nililiha pa yan para paglapat nung bagong pintura makinis na makinis. Yan po. So ito yung mga sample ng paint job natin. Tapos ito yung project din nating Wrangler. Bale from scratch to, guys, talagang lahat ng nakakabit dyan tayo yung gumawa. Yung buong body, mga accessories, manibela, aircon, wirings, lahat, engine, tapos yung mga linya ng preno, pintura, upholstery. Yan, dito gawa sa shop yan. So ito yung sample ng mga paint job natin. So dito sa mga nagtatanong pala, guys, is 4D56 na automatic transmission yung ginamit natin para sa build na to. So ito po ay Wrangler na double cab at automatic transmission siya na 4x4. Bale sa front is suspension, and then dito naman, guys, sa likod ay leaf spring. So lahat na nakakabit dyan, guys, is straight Mitsubishi. Yan po. And then sa loob, ito hindi lang nakaayos yung ating shifter kasi hindi pa naman nakakabit to na final. Gagawin pa to ng cover. At ito, 4x4 siya, guys, na automatic transmission. And then naka air condition na rin. Yan po. So sa mga gusto magpa-build ng ganito, meron tayong mga available dyan na Wrangler na pwede natin gawing double cab. Then meron pa tayo isang Wrangler din na off-road. Next vlog i-upload ko. So kung interested kayo sa mga ganitong build na Wrangler, yan, message nyo lang ako. So proceed naman tayo dun sa ating next project. So yun naman, guys, itong project nating Land Rover, bale ang nangyari dito is engine swap. Bale, ito yung kanyang engine. V8 ata ito, kung di ako nagkakamali. Original to na Land Rover. So, tinanggal natin yan. Nagpalit tayo ng diesel engine na Mitsubishi 4M40. So, this one is 4x4 din na manual transmission. So, ang ginawa dito, guys, minounting natin itong 4M40 na makina at nagpalit din tayo ng suspension na pang Mitsubishi din. Bale, ito, guys, 4x4 din siya. Pang 4M40 din yung ginamit. Tapos, yung differential natin is pang Mitsubishi din. At dito, guys, sa project natin to, engine swap ang ginawa. Tapos, nag-repair din tayo ng body. Bale, i-remodel natin yan. At may sinusunod kasi tayong design. I-update ko na lang kayo, guys, kasi natanggal na yung mga hood nyan. Tapos na kasi yung buong mukha nyan. Ito yung hood. Pinabricate na rin natin yung hood. Tapos yung fender nyan, nakatabi na rin. Ito. Ikakabit na lang yan, guys. Tapos meron na rin grill. Tapos yung mga parts nito na ikakabit natin, mga accessories na imported galing US, ikakabit na rin natin. Ito, tulad nitong bisagra na to, mga imported yan. Tapos sa loob, marami pa tayong gagawin dito para mas mapaganda natin. Ayan, so tandaan nyo yung itsura nito, guys. Siguro pagtapos ng mga pang ilalim na yan, mamasilyan na yan, makikita nyo na kung ano magiging itsura nyan. Tapos ito pala mga tubo na to, ito yung top load nyan na ilalagay natin dito. Actually, roll cage na to. And then, alam ko meron top load pa to na ilalagay. At pakita ko rin sa inyo yung gulong na ikakabit dito sa ating project na Land Rover. So, yun, guys, ito pala yung mugs at gulong na ikakabit natin sa ating project na Land Rover. So, ang specs nitong tires is 285/70 by rim 17. Ayan.
So mas maliit to compare dun sa ating nakakabit na gulong dito sa Land Rover. Kasi yung gulong dati nun guys, eto, mas malaki siya. So yung kakabit dun, eto ng bago. Yan. So sa mga mag-aabang dito sa project na to, sa mga mahilig bang off-road, yan, abangan nyo to guys. Solid to. So proceed naman tayo dun sa ating next project. So yun guys, bale meron pala tayo ditong under chassis set engine ng Isuzu Altera. So ito naman project natin na to guys is Land Rover din yung gagawin dito. So ang ginamit nating chassis and then engine tsaka mga differential at suspension is pang Isuzu Altera. Bale straight Isuzu Altera to guys. At yung engine kasi nito ayos na natin, kinondisyon na rin, na-change oil na lahat, engine, transmission, differential, at okay na to. Bale, tinanggal lang natin yung kaha at kakabit natin yung bagong body na pang Land Rover. So, pakita ko sa inyo yung engine, yung body ng Land Rover. So, yun guys, bale, ito pa lang yung update sa body ng Land Rover na ipapatong natin dun sa Isuzu Altera na chassis. So eto pa lang, yung likod na part pa lang to. Bale, ang labas niyan ay galvanized and then yung flooring natin is checkered na stainless. Yan po. Bale, mga solid na stainless yung ginamit natin dyan. At eto naman yung flooring na gagamitin natin sa gitna na part. Yan po. So, karugtong to nung flooring netong panglikod. Nandun yan sa gitna na part. And then, sa mga bracket natin guys, ganun din. Hindi tayo nagtitipid sa bracket guys para solid yung ating flooring at hindi makalampag at hindi lulubog kapag dadaan ka. Yan po. So, sa mga interested sa mga gantong build, medyo pricey yung gantong build. Dapat malalim yung bulsa mo at siyempre dapat nakakaintindi ka rin kapag nagpapagawa ng mga gantong sasakyan tulad ng mga pang off-road na yan saka itong Wrangler. Medyo pricey talaga guys kasi syempre from engine, body, then kung paano mo i-condition pa yan, medyo matagal kasi magawa nito at dapat sanay ka gumawa. Po. So sa body kasi ang nagbibuild ng ganito is yung professional na, yung talagang dating builder pa. Tsaka yung nagkakabit naman ng mga engine, tsaka sa mga under chassis, syempre kumukuha rin tayo ng professional para sakto yung pagkabit ng mga bawat pyesa na ilalagay natin. At yun, medyo pricey talaga. At awa ng Diyos guys, merong nagtitiwala sa atin na mga customer na dito nagpapabuild sa atin. At siyempre masaya tayo na masaya din yung ating customer sa mga ginagawa nating project. Yan po. So sa mga viewers natin dyan na ngayon pa lang nanonood dito sa channel, sana subaybayan nyo tong bago nating YouTube. Yan po. Kung may mga katanungan kayo, i-comment nyo lang sa baba para masagot natin. At yun, see you on our next vlog.